bago ang kalayaan. Mahahalagang pangyayaring naganap sa Pilipinas bago ipahayag ang kalayaan sa mahigit 333 taon pananakop ng Espanyol. May 1, 1898, natalo ng Estados Unidos ang Espanya ang labanan sa Manila Bay. Sa tulong ng mga Amerikano, nakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Naging unang presidente si Emilio Aguinaldo ng Pilipinas. Ang pagbasa sa proklamasyon ng ating bansa ay binasa ni Ambrosio R. Bautista. Lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1878, sa harap ko, Don Ambrosio Renzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang diktatorial sa Pilipinas ayon sa kalatas ng kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infami. Tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa lupa nito ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winabagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo. At yun ang nangyari. Teacher, Sunshine, may itatanong ako. Ano pala ang nangyari pagkatapos ng pagbasa o pagkatatag ng kalayaan ng Pilipinas? So ito ang nangyari katapos pagtatag sa kalayaan ng Pilipinas. May 24, 1898, itinatag ang pamahalaang diktatorial. Paniniwalang talo na ang Espanya. Naisip ni Aguinaldo na ipahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Sa June 12, 1898 ay isa sa pinakamahalagang araw sa kaysaysayan ng ating bansa at sa mga buhay ng maraming Pilipino. Ipatatatag ko ang tatlong sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Ganun pala ang nangyari noong unang panahon sa ating bansa. Oo, mabuti na tayo pinakalaya. Tama.